Dahil sa nagawa ni Ning Tian masangga ang atake, tinanong niya ang system kung ganun daw ba talaga kakapal ang kanyang pagmumukha. Ang system naman ay sinabi na tama ang hinala ni Ning Tian. Sinabi din ng system na kapag tinamaan si Ning Tian sa ibang parte ng kanyang katawan sigurado daw na mawawasak ang parteng ito. Ang kalaban ni Ning Tian ay hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan dahil sa isang Earth King realm lamang si Ning Tian at nagawa niya na mapigilan ang kanyang atake. Dahil sa inis ng kalaban na isang Emperor realm, muli siyang sumugod kay Ning Tian para subukan kung gaano nga daw ba katibay si Ning Tian. Si Ning Tian ay nagulat sa pag-atake ng kalaban dahil sa sobrang bilis nito at hindi masundan ng kanyang mata. Iniisip niya din kung paano niya daw ba pipigilan ang pag-atake dahil sa sobrang bilis nito. Si Ning Tian ay gumamit ng panangga para mapigilan ang atake. Ngunit ito ay hindi naging sapat, kaya naman siya ay tumilapon at nakatanggap ng pinsala. Si Yao Qi naman ay agad lumapit kay Ning Tian at tinanong kung ayos lang daw ba ito. Ang kalaban na Great Emperor naman ay muling nagulat sa kanyang nakita dahil nagawa ni Ning Tian masangga ang kanyang atake nang hindi nakakatanggap ng matinding pinsala. Si Ning Tian ay sinabi na ayos lang daw siya at kaya pang lumaban. Dahil nagawang magulat ni Ning Tian si Benevolent, siya ay nakatanggap ng reward na isang teleportation card. Ang skill na ito ay may kakayahan na makapag-teleport sa maikling distansya ng biglaan. Habang nanghihina pa din si Ning Tian, ang dakilang pantas ay dumating sa laban at tinanong si Benevolent kung ano daw ang ginagawa ng isang mababang uri ng Great Emperor sa kanyang tagapagmana na si Ning Tian. Si Benevolent ay kumpiyansang sinabi na isang espiritu na lang daw ang dakilang pantas. Kahit isa pa daw siyang Great Emperor noong nabubuhay pa ang dakilang pantas wala na daw itong magagawa dahil kaluluwa na lamang daw ito. Sinabi niya din na dudurugin niya daw ang dakilang pantas hanggang maging alikabok na lang daw ito. Ang dakilang pantas ay nainis sa mga sinabi ni Benevolent, kaya naman sinabi niya na tatapusin niya daw ito ng mabilis. Ang dakilang pantas ay sinabihan na manood daw ng mabuti si Ning Tian, dahil sa huling pagkakataon ipapakita daw ng dakilang pantas ang kanyang mga teknik. Si Ning Tian naman ay agad sinabi na panunuorin niya ng mabuti ang dakilang pantas. Ang dakilang pantas ay naghanda para umatake, habang sinasabi na kailangan maging malakas ang mga kamay na mayroong kakayahan na makawasak ng kabundukan. Si Benevolent ay biglang kinabahan sa ginagawa ng dakilang pantas. Habang palapit ang dakilang pantas, naramdaman ni Benevolent sa sobrang lakas ng ginagawang pag-atake ng dakilang pantas. Si Benevolent ay gumamit ng panangga upang pigilan ang atake ng dakilang pantas. Ang dalawang Emperor Realm ay nagsalpukan na, at si Benevolent naman ay nagugulat at iniisip kung paano daw nagagawa ng isang kaluluwa na makipagsabayan sa katulad niya. Mula sa madilim na kalangitan naman ay may liwanag na lumabas, at napansin ang Dao of Fist na ginagamit ng dakilang pantas. Habang naglalaban ang dalawa, may taong lumabas naman sa liwanag na ikinagulat naman ng dakilang pantas dahil sa lakas ng kapangyarihan na tinataglay nito. Si Benevolent naman ay natuwa dahil dumating na daw ang kanilang leader sa lugar. Si Yao Qi naman ay agad naramdaman na isang malakas na Great Emperor ang dumating, habang si Ning Tian naman ay hindi daw inaasahan ang pagdating ng matanda. Ang leader ng alyansang Righteous ay naghanda para umatake. Ang dakilang pantas ay nahihirapan sa atake, at sinabi na kung nabubuhay lamang daw siya, kaya niya daw sana itong pigilan. Dahil sa nangyayari sa dakilang pantas, nag-alala si Yao Qi, at sinabi na hindi pa daw nila nadadala ang kaluluwa ng dakilang pantas sa kanilang lugar para ilibing katabi ng kanyang kaibigan. Ang dakilang pantas ay nagawang mapigilan ang atake, ngunit siya ay nanghihina na at pabagsak na. Habang nanghihinayang ang dakilang pantas, dahil hindi madadala ang kanyang kaluluwa sa Yao Qi, si Ning Tian naman ay biglang sumulpot sa tabi ng dakilang pantas. Ang sumunod na atake ng Righteous Leader ay lumapag na, ngunit sila Ning Tian ay nasa isang gilid na at nagawang maligtas ang dakilang pantas, kaya naman ito ay nagpasalamat kay Ning Tian. Sinabi naman ni Ning Tian na huwag daw mag-alala ang dakilang pantas, dahil trabaho niya daw ang iligtas ang mga babaeng may malalaking kokomelon. Sa isip ni Ning Tian siya ay nagpapasalamat dahil sa teleportation card na ibinigay kanina ng system. Iniisip din ni Ning Tian na kahit magtulungan silang tatlo nila Yao Qi at dakilang pantas, hindi daw nila magagawang matalo ang mga kalaban. Ang Righteous Leader naman ay nagugulat sa kanyang isipan at iniisip kung paano daw nagawa ni Ning Tian mailigtas ang dakilang pantas. Iniisip din ng Righteous Leader na may mali sa katauhan ni Ning Tian. Dahil nagulat ang Righteous Leader,
Si Ning Tian ay muling nakatanggap ng reward na isang Great Emperor Summoning Card na may kakayahang makatawag ng Great Emperor. Si Ning Tian naman ay napangiti at iniisip na tamang-tama lang daw ang pagdating ng card na ito. Si Ning Tian ay biglang humakbang paabante. At sinabi sa dalawang chika bebs na siya na daw bahala sa Righteous Leader. Ang Righteous Leader naman ay sinabi na isa lang daw Earth King Realm si Ning Tian. Kaya naman tinanong niya si Ning Tian kung sigurado daw ba ito na kakalabanin niya ang Righteous Leader. Si Ning Tian naman ay napangiti at sinabi na kapag tumatakbo na daw ang Righteous Leader, dahil sa takot, makikita daw nito kung saan nanggagaling ang kanyang lakas ng loob para kalabanin ang Righteous Leader. Si Ning Tian ay naghanda na at sinasabi sa kanyang isipan na tawagin ang Empress at ang Reyna ng Kanluran. Ilang sandali pa may kidlat na lumabas sa madilim na kalangitan. Ang dakilang pantas ay agad namang naramdaman ang aura ng dalawang dumating. Si Yao Qi naman ay naramdaman din ang aura at sinabi na pamilyar ang aura ng isang dumating, habang ang isa naman ay mukhang aura daw ng Reyna ng Kanluran. Ilang sandali ang Reyna ng Kanluran na may malalaking kokomelon ay lumabas na habang nakatuwalya lamang. Ang Empress ng mga kokomelon naman na si Lu Wuqing ay dumating na din sa eksena. Ang Empress ay sinabi na may puwersa daw na humigop sa kanya, at dinala siya sa lugar na ito, habang ang Reyna naman ng Kanluran ay sinabi na ganun din daw ang nangyari sa kanya, habang maliligo na daw sana siya. Ang Righteous Leader naman ay nagulat sa kanyang nakita, at nakilala agad ang dalawang Hat Mama. Iniisip din ng Righteous Leader kung anong magic trick nga daw ba ang ginamit ni Ning Tian para tawagin ang dalawang Hat Mama sa lugar na ito. Si Lu Wuqing ay napansin ang sitwasyon, at tinanong agad si Ning Tian kung sino daw ang nanakit sa kanya. Si Ning Tian naman ay agad itinuro ang matanda, at sinabi na binubuli daw sila ng matandang Righteous Leader. Dahil sa sinabi ni Ning Tian, nainis naman ang Righteous Leader sa kanya. Ang Empress ay lumingon sa Righteous Leader, at tinanong ang kapwa Great Emperor kung tama nga daw ba ang ginagawa nito na labanan ang isang hamak na Earth King Realm lamang. Ang Righteous Leader naman ay sinabi sa Reyna ng Kanluran na kilala daw sila na hindi nangingialam sa away ng iba. Kaya naman tinanong niya ito kung kumakampi na daw ba ito ngayon kanila Ning Tian. Ang Reyna naman ay pinayuhan ang Righteous Leader na humingi daw ito ng tawad sa mga ginawa nitong kalokohan. Ngunit ang Righteous Leader naman ay mataas ang pride at mataas ang tingin sa sarili, kaya naman hindi ito humingi ng tawad. Ang Empress naman ay galit na galit at sinabi na kahit sino pa daw ang matandang Righteous Leader, tatapusin niya daw ito dahil sa pananakit sa kanyang mahal na asawa na si Ning Tian. Ang napaka-sexy na si Lu Wuqing ay naglabas ng isang immortal weapon at sinabi na hindi daw kayang matakot ng Righteous Leader ang kanyang heavenly demonic na sekta. Ang Righteous Leader ay bigla namang natakot dahil sa sandatang nilabas ng Empress. Sinabi din ng leader na mawawasak daw ang mga kabundukan sa kanilang paligid kapag naglaban silang dalawa. Ang Empress naman ay nagpatuloy sa kanyang pagsugod at sinabi na wala daw siyang pakialam sa mangyayari sa kanilang paligid. Si Ning Tian naman ay nagulat dahil sa narating na daw pala ng kanyang asawa ang pantas ng sword daw. Ang dakilang pantas naman ay sinabi kay Ning Tian na panoorin niya daw ng mabuti ang laban dahil isang napakalakas din daw ng kanyang asawang Empress. Iniisip din ni Ning Tian na hindi niya pa daw nakitang magseryoso sa pakikipaglaban noon ang kanyang asawang Empress. Ang dalawa ay nagbanggaan na. Ang kanilang pag-atake ay pantay lamang sa lakas. Dahil sa lakas ng kanilang pag-atake sa isa't isa, ang ibang enerhiya ay nagsimulang tumalsik at kumalat sa paligid. Mula sa likod ng dakilang pantas ang Reyna naman ng Kanluran ay nagsimula na din kumilos. Ang Reyna ay nagsimulang tumugtog gamit ang kanyang music daw para protektahan sila Ning Tian. Sinabi din ng Reyna kay Ning Tian na mukhang nagalit daw ang kanyang asawang Empress. Sinabihan din ng Reyna si Lu Wuqing na mag-ingat dahil baka masaktan nito si Ning Tian. Habang nagpapatuloy ang laban ng dalawa, ngumiti naman ang Empress at sinabi na may rason daw kung bakit nandito sa lugar ang Reyna, at yun ay ang protektahan daw sila Ning Tian. Ang Empress ng mga kokomelon ay biglang nagseryoso at sinabi na hindi daw siya magpipigil ng kanyang lakas ngayong pagkakataon. Habang tumatagal ang salpukan ng dalawa, ang Righteous Leader naman ay nahihirapan na sa pag-atake ng Empress sa kanya. Habang nanunood sa laban si Ning Tian naman ay iniisip na balang araw magiging kasing lakas niya ang Empress o kaya naman maging mas malakas pa sa kanya. Ilang sandali pa ang Righteous Leader naman ay napabagsak na ng Empress. Habang nag-aagaw buhay, sinabi naman ng leader na pagsisisihan daw ng Empress ang kalabanin ang alyansang Righteous.
Si Ning Tian ay sinabi na panalo na daw ang kanyang asawa, ngunit ang Empress naman ay sinabi na hindi daw totoong tao ang kanyang natalo. Tinapos na ng Empress ang Righteous Leader, at sinabi na isa lamang daw itong shadow clone. Ang mga kasamahan ng Righteous Leader naman ay natakot dahil sa kanilang nakita, kaya naman nagsimula na silang tumakbo. Ang Empress naman ay nakita ang mga ito, at sinabi na hindi daw makakatakas ang mga ito. Ang tatlong kupal ay walang hirap na tinapos ng Empress gamit ang isang pag-atake lamang. Bigla na din lumapit ang Empress kay Ning Tian at kinamusta ang kalagayan nito. Sinabi naman ni Ning Tian na napakaswerte niya daw sa kanyang asawa dahil sa sobrang bait nito sa kanya. Habang gumagawa ng moment ang dalawa, ang reyna naman ay sinabi na huwag daw gumawa ng kalaswaan ang dalawa sa publiko. Ang reyna ng mga Cocomelon ay sinabi din na magpaliwanag daw si Ning Tian sa nangyari sa kanyang pagka-teleport sa lugar. Habang kinukulit ng reyna na magpaliwanag si Ning Tian naman ay walang masabi sa nangyari. Kinabahan si Ning Tian at iniisip na hindi niya daw pwedeng sabihin ang totoo sa kanila. Ang Empress naman ay biglang nagsalita at sinabi na maraming paraan ang kanyang asawa sa maraming bagay kaya naman hayaan na lang daw ng reyna ang nangyaring pagka-teleport nila sa lugar. Dahil sa pagtulong ng Empress sa sitwasyon, nagpasalamat naman si Ning Tian sa kanyang asawa. Dahil sa mga nagagawang kakaiba ni Ning Tian, iniisip naman ng reyna na nagiging mas misteryoso pa daw si Ning Tian. Sa isang sulok naman si Yao Qi ay tinanong ang dakilang pantas kung anong nangyayari sa kanya. Sinabi naman ng dakilang pantas na isa na lang daw siyang spirit at dumating na din daw ang kanyang katapusan. Sinabi din ni Yao Qi sa reyna na gusto daw ng dakilang pantas ang ilibing sa kanyang kaibigan na si Yao Xuan sa kanilang lugar, kaya naman bilisan na daw nila at bumalik na sa kanilang lugar. Ang reyna naman ay sinabi na napakalayo daw nila sa Yao Qi, at mukhang hindi na din daw aabot ang dakilang pantas sa lugar dahil sa mga malala na mga pinsala nito. Ang dakilang pantas ay nagsimulang lumutang at sinabi na mas mapapabilis daw ang pagkikita nila ng kanyang kaibigan sa ganitong paraan. Ang dakilang pantas ay nagpaalam na din kay Ning Tian. Si Ning Tian naman ay sinabi na huwag daw mag-alala ang dakilang pantas, dahil sisiguraduhin daw ni Ning Tian na mananatili daw ang legacy ng dakilang pantas sa pamamagitan ni Ning Tian. Ilang sandali pa ang dakilang pantas ay nagpasalamat at bigla nang nawala. Si Ning Tian ay iniisip na siya ay magpapalakas hanggang sa kaya niya na din daw na lumaban sa mga Great Emperor. Ang eksena ay nalipat sa lugar ng alyansang Righteous. Ang leader ay biglang nagsuka ng dugo. Sinabi niya din na dahil kay Ning Tian nagawa daw ng Empress na masira ang kanyang pinakamalakas na shadow clone. Dahil sa pagtulong ng reyna sa eksena kanina sinisi din ito ng Righteous Leader sa mga nangyari. Mula sa harapan naman ng leader ay may bigla namang tumawag sa kanya gamit ang magic. Sinabi ng lalaki na kilala bilang Void God na mukhang mali daw ang oras ng kanyang pagtawag dahil sa mainit ang ulo ng Righteous Leader. Ang leader ay tinanong kung kailan pa daw nakalabas sa seclusion ang Void God. Sinabi din ng Righteous Leader na mukhang magkakampi na daw ang Empress at ang reyna ng kanluran. Ang Void God naman ay sinabi na huwag na daw mag-alala ang Righteous Leader dahil malapit na daw siyang makarating sa panibagong realm. Ang Righteous Leader naman ay nagulat sa sinabi ng Void God at tinanong niya ito kung paano niya daw ito nagawa. Ang Void God naman ay sinabi na wala pa daw siya sa pagiging God realm. Ngunit mas malakas daw siya kumpara sa lahat ng mga Great Emperor. Sinabi din ng Void God na hindi daw magtatagal at mananagot daw sa kanila ang kanilang mga kalaban, lalo na daw ang pinakasikat at arogante na patriarka na si Ning Tian. Makalipas ang kalahating buwan ang eksena ay nalipat sa Heavenly Demonic na sekta sa may bahay ng Empress. Habang nasa kama ang mag-asawa, napansin naman ng Empress na halos magaling na daw ang mga injuries noon ni Ning Tian noong nakaraang labanan. Si Ning Tian naman ay nagpasalamat sa Empress dahil sobrang maalaga daw nito sa kanya. Si Ning Tian ay tinanong din ang Empress kung paano siya makakabayad sa kabaitan ng kanyang asawa. Si Ning Tian ay biglang ginamit ang pinagbabawal na teknik sa Empress, kaya naman ang Empress ay nagulat. Ang Empress naman ay biglang pinaalala ang binigay ng dakilang pantas noon kay Ning Tian na storage ring. Si Ning Tian naman ay biglang naalala ito at sinabi na ayon sa dakilang pantas ito daw ay may mga kayamanan daw sa loob nito. Si Ning Tian ay nilabas na ang singsing at nagtataka kung ano nga daw ba ang meron sa loob nito. Ang Empress naman ay sinabi na kailangan daw ni Ning Tian na maghanda kung ano man ang meron sa loob nito. Nagtaka naman si Ning Tian at tinanong ang kanyang asawa kung ano ang kanyang ibig sabihin. Ilang sandali pa ang singsing ay biglang nagliwanag ng malakas, at biglang may hinigop sa paligid nito.
Ilang sandali pa si Ning Tian ay napunta sa ibang lugar. Napansin din ni Ning Tian na walang laman ang lugar na ito. Ngunit ilang segundo lang napansin ni Ning Tian ang kaisa-isang kahon sa lugar. Nilapitan ito ni Ning Tian at napansin niya ito kung gaano ito kalaki at iniisip na malamang nandito ang kayamanan na iniwan ng dakilang pantas. Nang buksan ito ni Ning Tian, nakita niya na meron ulit itong kahon sa loob nito. Si Ning Tian ay nagsimulang madismaya sa kanyang nakita. Nabuksan na ni Ning Tian ang pangalawang kahon at ito ay may kahon na naman sa loob nito. Si Ning Tian ay nadismaya na ng tuluyan at sinabi na mukhang pinaglalaruan siya ng dakilang pantas. Si Ning Tian ay binuksan na muli ang kahon. Ang dakilang pantas ay biglang lumabas sa kahon. At sinabi na ang kanyang pinakamahalagang kayamanan ay ang kanyang pamana. Si Ning Tian naman ay naiinis pa din at sinabihan ang dakilang pantas na isang matandang babae. Ang dakilang pantas naman ay sinabi na wala na daw siyang pakialam sa mga pang-aasar ni Ning Tian dahil ito na daw ang kanyang huling gagawin para sa hinaharap ni Ning Tian. Si Ning Tian naman ay masayang tinanggap ang pamana ng dakilang pantas na isang scroll. Ilang sandali pa si Ning Tian ay muli nang bumalik sa kanilang kwarto habang naghihintay ang kanyang asawa na Empress ng mga kokomelon. Habang nakangiti kinamusta din ng Empress kung ano daw ang nangyari sa pinuntahan ni Ning Tian. Nagulat naman si Ning Tian at sinabi na mukhang alam daw ng kanyang asawa na walang laman ang storage ring. Ang Empress naman ay sinabi na kilala daw ang dakilang pantas bilang pinakamahirap sa mga Great Emperor, kaya naman kung umaasa si Ning Tian na merong mga kayamanan sa loob ng storage ring ay siguradong madidismaya lamang daw si Ning Tian. Si Ning Tian ay sinabi na isang scroll lang daw ang kanyang natagpuan sa loob ng singsing. Ang Empress naman ay tinignan ang nakuha ni Ning Tian at sinabi na hindi daw inaasahan ng Empress na may ganito daw palang ibibigay ang dakilang pantas kay Ning Tian. Tinanong naman ni Ning Tian kung magandang bagay daw ba ito. Ang Empress ay napansin na kapag sinunod nila ang mga nakasulat sa scroll pwede silang makagawa ng pill na pwedeng makapagpalakas sa physique ni Ning Tian. Tinanong naman ni Ning Tian ang Empress kung para daw ba talaga ito sa kanyang physique. Ang Empress naman ay sinabi na meron daw sila lahat ng ingredients na nakasulat sa scroll maliban lamang sa Thunder Heart Fruit at Phoenix Ice Grass, kaya naman kinakailangan daw ng Empress na hanapin daw ang mga ito sa malayong lugar. Si Ning Tian naman ay iniisip na hindi niya daw kailangan na umasa palagi sa lakas ng kapangyarihan ng kanyang asawa. Kaya naman kinakailangan niya daw lumakas agad. Sinabi ni Ning Tian na huwag na daw mag-abala ang Empress para hanapin ang mga ito para sa kanya. Ngunit ang Empress naman ay sinabi na mas mapapabilis daw ang paghanap sa mga ito kapag tumulong siya. Si Ning Tian naman ay sinabi na mukhang kaya niya naman daw itong gawin, kaya naman siya na lang daw ang maghahanap sa mga ingredients para hindi na daw mapagod ang kanyang asawa. Ang Empress naman ay mukhang kinikilig sa mga sinabi ni Ning Tian. Ang Empress ay sinabi na hindi pa daw siya sigurado kung gagana nga daw ba ang nakasulat sa scroll dahil hindi niya pa daw ito napag-aralang mabuti. Si Ning Tian ay sinabi naman na pag-aralan daw nilang dalawa ang scroll. Ngunit ilang sandali pa si Ning Tian ay hindi na nakapagpigil at nagsimulang tsak-tsakin ang kanyang asawang Empress. Ang umaga ay mabilis na lumipas at si Ning Tian ay lumabas na din para maglakad sa labas. Si Ning Tian ay iniisip na napakasaya daw ng Empress sa kanyang ginawa kagabi, kaya naman sa hinaharap ay gagawin niya daw ulit ito sa kanyang asawang Empress. Si Ning Tian ay na-mastered na daw ang music, sword at palm daw, kaya naman ang susunod niya daw imamaster ay ang Dao of Fist. Ang eksena ay nalipat kay Guhan at ito ay napalingon sa kanyang likod, dahil ang patriarka, na si Ning Tian ay biglang lumapag sa kanyang likuran. Agad namang binati ni Guhan si Ning Tian. Si Guhan ay biglang nagulat at iniisip na napakabilis daw ni Ning Tian marating ang Earth King Realm makalipas lamang ang ilang buwan. Dahil nagulat ni Ning Tian si Guhan siya, ay nakatanggap muli ng reward na isang martial art restoration. Ayon sa system may kakayahan daw ito makapag-restore ng mga hindi kumpletong martial arts sa pamamagitan ng pag-intindi ni Ning Tian sa isang skill. Si Ning Tian naman ay nagtaka kung paano niya daw ba gagamitin ang kakayahan na ito. Si Guhan ay tinanong si Ning Tian kung saang palapag niya gustong pumunta sa pagkakataon na ito. Agad namang sinabi ni Ning Tian na sa panglimang palapag siya pupunta. Si Guhan naman ay inutusan ang kanyang kasamahan na ilipat daw ang mga ibang laman ng gusali maliban lamang sa panglimang palapag na agad namang sinang-ayunan ng lalaki. Si Ning Tian naman ay sinabi na magtitingin lang daw siya sa loob at wala naman daw siyang balak sirain ang paligid. Si Guhan naman ay humingi ng pasensya kay Ning Tian at tuluyan na itong pinapasok sa loob.
Si Ning Tian ay nasa loob na at siya ay nakakakita ng iba't ibang klase ng skills. Ngunit ang kailangan niya daw na mahanap ay dapat maging compatible sa skill na pinamana sa kanya ng dakilang pantas. Ilang sandali pa si Ning Tian ay nakita ang isang scroll na isang Earth rank na Tyrant Flame Fist. Ang system naman ay sinabi na isa itong hindi kumpletong teknik. Sinabi din ng system na may kakayahan daw si Ning Tian na makumpleto ang teknik na ito, kaya naman tinanong ng system kung gusto daw bang i-restore ni Ning Tian ito. Si Ning Tian naman ay masaya dahil natagpuan niya na daw ang kanyang hinahanap sa lugar, kaya naman nagpasya siyang i-restore ito. Si Ning Tian ay nagawang ma-restored ang skill, kaya naman nagsimula na din siyang intindihin ang skill na ito. Habang iniintindi ang skill, si Ning Tian naman ay nagsimulang mag-apoy ang katawan. Patuloy na nag-apoy ang katawan ni Ning Tian, at tuluyan nang natutunan ang Tyrant Flame of Fist. Ilang sandali pa ang mga disipulo ng Heavenly Demonic na sekta ay nakikitang nasisira ang kanilang depository, kaya naman sila ay biglang kinabahan sa nangyayari. Mula sa ikalimang palapag ang apoy ay patuloy na lumalakas. Pati si Guhan ay nagulat sa nakita at sinabi na malamang ang patriarka daw ang may kagagawan nito. Ang apoy na nanggagaling sa gusali ay biglang bumugso pa itaas sa kalangitan. Si Guhan naman ay muling nagulat at sinabi na hindi daw ito isang normal na apoy. Si Guhan ay nakilala ito na Tyrant Flame of Fist. Naalala din ni Guhan na hindi daw kompleto ang teknik na ito. Kaya naman siya ay nagtataka kung paano ito ginagawa ni Ning Tian. Si Guhan ay muling nagulat, kaya naman nagkaroon na naman si Ning Tian ng panibagong reward na Sunlight Aura Absorption. Tinanong din ng system kung gusto daw ba ni Ning Tian gamitin ang Sunlight Aura Absorption, na agad niya naman inactivate. Si Ning Tian ay iniisip na kailangan niyang magbuhos ng matinding aura para mas mapalakas pa ang kanyang Tyrant Flame of Fist. Nagsimula na din si Ning Tian na mag-absorb ng aura sa araw, kaya naman ang kalangitan ay biglang nagliwanag habang humihigop ng aura si Ning Tian mula sa araw. Si Ning Tian ay lumabas mula sa depository. Nagulat naman si Guhan na makita si Ning Tian dahil ito ay nagagawang mag-cultivate gamit ang sinag ng araw. Si Ning Tian ay patuloy na nasusunog ang buong katawan at tuluyan ng nasunog ang kanyang damit pantaas. Habang nag-aalala ang isang lalaki sa patriarka, ang mga babae naman ay pinagmamasdan si Ning Tian at ang mga ito ay namamangha kung gaano kaganda ang kanyang katawan. Si Guhan naman ay kinakabahan dahil ang sunlight at moon aura absorption ay hindi kompatibel sa isa't isa. Kaya naman iniisip niya na baka magkaroon ito ng hindi magandang pangyayari para kay Ning Tian. Iniisip din ni Guhan na kahit gaano pa daw kagaling ang patriarka, isa pa din daw itong Earth King Realm. Habang nagpapatuloy si Ning Tian sa kanyang pag-apoy, ang Empress naman na may malalaking kokomelon ay dumating na sa eksena. Agad namang binati ni Guhan ang Empress at siya ay nagkaroon ng kaginhawaan at iniisip na magiging ayos na ang lahat dahil dumating na ang Empress sa lugar. Si Ning Tian ay muling nakagawa ng isang napakalaking aura na kanyang kamukha na ikinagulat naman na makita ng kanilang mga disipulo. Habang nagugulat si Guhan, sinabi naman ng Empress na ito daw ang Great Tao of Body. Sinabi naman ni Guhan na lumalabas lang daw ang Great Tao of Body kapag naabot na ng isang nilalang ang limitasyon ng isang teknik. Kaya naman sinabi ni Guhan kung naabot na nga daw ba talaga ni Ning Tian ang limitasyon ng Tyrant Flame of Fist. Ang Empress naman ay sinabi na hindi lang daw naabot ni Ning Tian ang limitasyon nito dahil pinapalakas pa daw ni Ning Tian ang teknik na ito. Si Ning Tian ay patuloy na pinapalakas ang teknik gamit ang pinamanang kapangyarihan ng dakilang pantas sa kanya. Si Ning Tian ay nag-umpisang magliwanag ang mga mata at nagsimulang sirain ang mga gusali sa kanyang paligid. Si Guhan naman ay nataranta dahil sa ginagawa ni Ning Tian na pagsira sa kanilang depository. Ang Empress naman ay nagsimulang gumamit ng kanyang kapangyarihan at sinabi na huwag mag-alala si Guhan. Ang Empress ay ginamit ang kanyang kapangyarihan upang isalba ang mga mahahalagang nilalaman ng depository. Sinabi ng Empress na itago daw nila Guhan ang kanyang mga naisalba at sabihan din daw ang kanilang mga tauhan sa ibang gusali na mag-ingat dahil sa mga ginagawa ni Ning Tian na pag-atake ng wala sa sarili. Ang utos ay agad namang sinunod ni Guhan. Habang umaatake si Ning Tian sa iba't ibang direksyon, mula sa background naman ay sinasabi ng Empress na pinapalakas daw ni Ning Tian ang kanyang sarili. Kaya naman kapag pinigilan nila ang ginagawa ni Ning Tian, mawawalan daw ng saysay ang ginagawang pagpapalakas ni Ning Tian. Nagpatuloy si Ning Tian umatake ng wala sa kanyang sarili, at gumagawa ng iba't ibang uri ng paggalaw na merong mga mapaminsalang pinsala sa paligid.
Si Guhan naman ay patuloy sa kanyang pag-aalala dahil sa patuloy pagkasira ng mga gusali sa paligid. Si Lu Wuking naman ay masayang pinagmamasdan ang paglakas ni Ningtian at sinabi na ayos lang masira ang mga gusali sa paligid dahil kaya naman daw nila itong ayusin muli. Sinabi niya din na pinapalakas ni Ningtian ang kanyang martial arts. Kaya naman hayaan na lang daw nila itong gawin ni Ningtian. Sinabi din ng Empress na sabayan na lang daw nila si Ningtian sa pag-cultivate katulad noong sila ay nasa ilalim ng buwan. Ang mga disipulo naman ay nagpasalamat sa Empress dahil sa kanyang pagpapaliwanag sa kanila ng isang magandang sitwasyon. Sinabi din ng Empress na huwag daw mag-alala ang kanilang mga disipulo dahil kamangha-mangha daw ang Dao of Fist ni Ningtian, kaya naman kapag nagawa daw nilang malagpasan ang pagsubok gamit ang kanilang Dao of Music, sigurado daw nalalakas din daw ang mga ito. Makalipas ang ilang oras, si Ningtian ay naramdaman ang Divine Flame na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Si Ningtian ay muling sumuntok at naramdaman ang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Ang Great Dao of Body ay nawala na at si Ningtian ay nagawa ng matapos ang kanyang pagpapalakas sa kanyang sarili. Si Ningtian ay nagawang magulat ang lahat ng nasa paligid, kaya naman siya ay muling nakatanggap ng reward na isang immortal weapon na isang meteorite gloves. Kapag suot daw ni Ningtian ang mga ito, hindi din daw ito makikita sa kanyang mga kamay. Si Ningtian ay agad namang sinuot ang mga gloves at sinabi na dahil sa immortal weapon na ito mas mapapalakas pa daw ang kanyang mga pagsuntok sa mga kalaban. Ang Empress naman ay agad tinanong si Ningtian kung ano ang kanyang nararamdaman. Sinabi naman ni Ningtian na ayos lang daw ang kanyang pakiramdam, ngunit sinabi niya din na parang kulang pa ang kanyang pagpapalakas. Ilang sandali pa si Ningtian ay napansin ang nangyari sa paligid at tinanong kung siya daw ba ang may kagagawa ng pagkasira sa paligid. Ang Empress naman ay nakangiting sinabi na ayos lang daw ang nangyari, dahil bilang miyembro ng kanilang sekta mas mahalaga daw ang paglakas ni Ningtian. Ang mga nasa paligid naman ay nagkaroon ng masamang tingin, at iniisip na masyado daw inispoiled ng Empress ang kanilang patriarka. Mula sa background naman ay may nagsalita, at sinabi na sino daw kaya ang may kagagawa ng kaguluhan sa lugar habang nasa paligid ang Empress. Ang lalaki naman na galing sa Holy Land ay bumati kanila Ningtian, at sinabi na iniimbita daw nila si Ningtian na sumama sa Shenzhou City upang lumahok sa Qianbao Auction. Si Ningtian naman ay nagtaka dahil sa pag-imbita nila kay Ningtian sa isang auksyon. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar, at ang Empress naman ay humingi ng pasensya kay Giang dahil sa naabutan nitong makalat ang kanilang lugar. Tinanong din ng Empress ang tungkol sa sinabi ni Giang kanina. Si Giang naman ay sinabi na bilang Empress alam daw nito kung ano ang nakakabuting desisyon para sa kanyang sinabi kanina. Si Ningtian naman ay tinanong si Giang kung kailan daw gaganapin ang Qianbao Auction. Si Giang naman ay sinabi na ang Qianbao Auction ay ang pinakamalaking auksyon sa kanilang buong domain, kaya naman ang pagpunta daw sa lugar na ito ay hindi pagsisisihan ni Ningtian. Si Ningtian naman ay naiintindihan daw ang sinasabi ni Giang. Ngunit tinanong niya din kung bakit nga daw ba siya ang personal na inimbita ni Giang sa auksyon. Si Giang naman ay sinabi na iniidolo niya daw si Ningtian matapos niyang masaksihan ang mga kakayahan ni Ningtian sa loob ng libingan noon. Si Giang ay muling nakiusap kay Ningtian na sana sumama daw ito sa kanya sa auksyon. Si Ningtian naman ay sinabi na itigil na daw ni Giang ang pagpuri sa kanya at magseryoso na lang daw sa kanyang mga sinasabi. Si Giang naman ay nalungkot at sinabi na totoo daw ang kanyang mga sinasabi, ngunit ang dahilan daw talaga ng kanyang pagpunta sa auksyon ay dahil inutusan siya ng kanilang Holy Lord. Kaya naman ang unang pumasok sa kanyang isipan upang makasama sa auksyon ay si Ningtian. Binulong din ni Giang na maraming magagandang babae sa Zhenzhou City. Kaya naman makakarami daw ng score si Ningtian sa lugar na ito. Sinabi din ni Giang na kapag kasama niya si Ningtian sigurado din daw na marami din daw siyang maiiskoran na mga babae sa lugar. Ang Empress naman ay sinabi na maraming magagandang treasure na ino-auction sa lugar, kaya naman pinayagan niya si Ningtian na pumunta sa auksyon dahil baka makita niya din daw ang kailangan niyang herbs sa lugar. Si Ningtian naman ay masayang sinunod ang payo ng Empress na pumunta sa lugar. Ang Empress ay sinabi na hindi naman daw masama ang relasyon nila sa Supreme Divine Kingdom. Kaya naman maaaring hindi naman daw atakehin si Ningtian sa lugar. Habang palapit ang Empress, sinabi naman ng Empress na may gagawin siya kay Ningtian para siya ay makasigurado sa kaligtasan ni Ningtian. Si Ningtian ay biglang kwenelyuhan ng Empress. Kaya naman biglang nataranta si Ningtian. Ang Empress ay biglang hinalikan si Ningtian at hinawakan ito ng sobrang higpit. Si Giang naman ay biglang dinugo ang ilong
at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Makalipas ang ilang minuto, ang halik ng Empress ay biglang nagliwanag. Sinabi ng Empress na may inilagay siya sa loob ng katawan ni Ning Tian. Kapag inatake daw si Ning Tian, magagawa daw nitong mapigilan ng kanyang inilagay at malalaman din daw ng Empress kung sakaling inatake si Ning Tian ng kalaban. Si Ning Tian ay binigyan ng singsing na naglalaman ng pera upang magastos ni Ning Tian sa auksyon. Binigyan din siya ng Empress ng isang maskara na tinatawag na ay silkworm mask. Kapag sinuot daw ito ni Ning Tian, magbabago daw ang kanyang katauhan at magbabago din daw ang kanyang orihinal na aura. Si Ning Tian ay nilagay na ang maskara sa kanyang mukha. Nagulat naman si Giang matapos makita ang pagbabago ni Ning Tian. Si Ning Tian ay paunti-unting nagbago ang itsura. Si Giang naman ay agad naglabas ng salamin upang makita ni Ning Tian ang kanyang pagbabago. Matapos makita ang bagong anyo ni Ning Tian sa salamin, nagulat naman siya at sinabi sa Empress na kung sigurado daw ba siyang isusuot niya ang maskarang ito dahil bilang miyembro ng kanilang sekta isa daw kahihiyan ang kanyang pangit na itsura. Ang Empress naman ay mahinahon na sinabi na kapag suot daw ni Ning Tian ang maskarang ito mas magiging ligtas daw siya sa mga panganib. Ang Empress ay biglang nag-apoy at tinanong si Ning Tian kung may balak daw ba itong makipagtsaktsakan sa mga magagandang babae sa Chenzhou City, na agad naman itinanggi ni Ning Tian. Si Ning Tian ay biglang lumapit sa Empress kaya naman ito ay biglang nagulat. Si Lu Wuqing ay patumba na, ngunit si Ning Tian ay nakahanda ng saluhin ang kanyang asawa. Si Ning Tian ay sinabi na binigay daw ng Empress ang maskarang ito dahil mukhang nagsiselos daw ito sa pwedeng mangyari sa lugar. Ang Empress ay sinabi naman na nag-aalala lamang daw siya na baka magkagulo sa Zhenzhou City dahil sa lakas ng attracting basic skill ni Ning Tian. Si Jiang naman ay iniisip na gusto niya daw sanang gamitin ang kagwapuhan ni Ning Tian para makascore sa maraming babae. Ngunit ngayong mas pangit na si Ning Tian sa kanya, iniisip ni Giang na sana hindi na lang daw siya pumunta dito sa lugar. Makalipas ang ilang oras at ang hapon ay sumapit na sa Zhenzhou City. Sila Ning Tian ay nakarating na din sa lugar. Pinuri din ni Ning Tian kung gaano kabilis ang mga kabayo dahil nagawa nilang makarating sa lugar ng kalahating araw lamang. Si Giang naman ay sinabi na huwag daw maliitin ni Ning Tian ang second level na mga monster na ito. Dahil may kakayahan daw ang mga ito na makapaglakbay ng ilang libong milya sa isang araw lamang. Ang mga tao naman sa paligid ay nagsisitakbuhan matapos nilang malaman na muling nagbukas ang 9 na hakbang ng thunder na hangin. Si Ning Tian naman ay tinanong ang isang lalaki kung ano daw ang nangyayari at kung ano daw ang sinasabi ng mga tao. Ang lalaki naman ay sinabi na malamang isang taga-ibang lugar si Ning Tian. Sinabi naman ng lalaki na ayon sa kwento, pwede daw makuha ng mga tao ang maalamat na thunder na hangin sa lugar. May 9 na hakbang ang hagdan na ito, ngunit ilan pa lamang daw ang nakarating sa pang-9 na hakbang. Sinabi din ng lalaki na kapag nagawa daw makarating ng isang cultivator sa pang-8 hakbang magkakaroon daw ito ng pagkakataon para makadate ang isang prinsesa. Si Giang naman ay tinanong ang lalaki kung si Prinsesa Yuling daw ba ang tinutukoy ng lalaki na isa sa 3 pinakamagandang babae sa Zhenzhou City. Agad namang sinabi ng lalaki na tama ang sinabi ni Giang. Si Giang naman ay biglang nagmadali at sinabi kay Ning Tian na dalian ni Ning Tian dahil wala daw sila dapat sayangin na oras. Habang naghahabol si Ning Tian, tinanong niya naman si Giang kung saan daw sila tutuloy mamayang gabi. Si Giang naman ay nilagay na ang kanilang kabayo sa harap ng isang gusali. Sinabi niya din na wala na daw mas magandang lugar kundi sa tabi daw ng prinsesa. Sinabi din ni Giang na mas mahalaga pa daw ito sa Divine Thunder of Dao. Sila Ning Tian ay nagpatuloy na para pumunta sa lugar. Habang ang kanilang mga kabayo naman ay naiwan na lamang sa isang puste habang ito ay nakatali. Mula sa isang gilid naman ay may babaeng pinagmamasdan sila Ning Tian. Ang babae naman ay masaya dahil ang isang Holy Sun ay nagbigay daw ng mga magagandang kabayo sa kanya. Ang eksena ay nasa Supreme Divine Kingdom kung saan nagtitipon ang mga tao sa lugar upang panoorin ang mga taong susubok sa 9 na hakbang na pagsubok ng Divine Thunder. Ang mga sundalo naman ay nagkalat sa lugar. At ito ay napansin naman ni Ning Tian at sinabi na napakahigpit daw ng seguridad ng lugar. Si Giang naman ay sinabi na ang Supreme Divine Kingdom ay ang sentro ng kanilang buong Heavenly Spiritual Domain at ang syudad din daw na ito ay nasa ilalim ng pamumuno ng Supreme Divine Kingdom. Tinanong naman ni Ning Tian kung ganon daw ba talaga kalakas ang Supreme Divine Kingdom. Sinabi naman ni Giang na isang third-rate kingdom lamang ang Eastern Kingdom kumpara sa Supreme Divine Kingdom. Katulad ng Heavenly Demonic na sekta na matatagpuan sa Seishou Kingdom,
ang ibang sekta ay may mga lugar din na kanilang mismong pinamumunuan. Ang Shenzhou City ay mayroong maraming sekta, ngunit sa likod ng mga ito ay may mga opisyal na nakikialam sa lugar na ito. Dahil kahit ang mga nasa Great Emperor Realm daw ay kailangan din daw ng tulong ng ibang nasyon. Si Ning Tian ay naiintindihan daw ang sinasabi ni Giang. Sinabi din naman ni Giang na kahit sinong cultivators ay kailangan mag-ingat sa kanilang gagawin sa lugar na ito. Ang isang babaeng may harang sa mukha naman ay dumungaw mula sa itaas. Sinabi din ng babae na ang siyam na hakbang ng thunder na hangin ay muli nang nagbukas. Kaya naman sana gawin daw ng lahat ng susubok ang kanilang makakaya para marating ang tuktok ng hagdan. Ang mga tao naman ay nakilala ang babaeng nagsalita bilang si Prinsesa Yuling. Ang mga kalalakihan naman ay namangha sa kagandahan ng prinsesa at sinabi na deserve daw talaga ng prinsesa na tawaging isa sa 3 pinakamagandang babae. Kahit ang boses lang daw ng prinsesa ay sobrang ganda na. Si Ning Tian naman ay sinabi na kung gusto daw nila ng sobra ang prinsesa, bakit hindi na lang daw nila abutin ang pang-8 hakbang ng pagsubok para makuha ang kanilang pangarap na babae. Ang isang lalaki naman ay sinabi na hindi daw madaling akyatin ang hagdan, dahil ang pag-akyat daw dito ay nagiging doble ang hirap habang humahakbang ng paitaas. Ang isang lalaki naman ay sinabi na maaaring may taong makaakyat sa tuktok nito, dahil sa pagkakataong ito ay maraming bisita ang bayan dahil sa gaganaping Tianbao auction sa syudad. Si Prinsesa Yuling naman ay tinanong ang mga kalalakihan kung sino daw ang gustong sumubok ng pagsubok. Ang isang lalaki ay lumapit at nagpakilala bilang Su Jiu at gusto niya daw subukan ang pagsubok. Ang mga babae naman sa likod ay na-inlove kay Su Jiu dahil sa taglay na kagwapuhan daw nito. Si Giang naman ay nainis at sinabi sa mga babae na hindi pa daw nila nakikita ang patriarka para magwapuhan daw kay Su Jiu. Pinatanggal din ni Giang ang maskara ni Ning Tian para ipakita daw ang katotohanan. Ngunit si Ning Tian ay sinabihan na manahimik lang daw si Giang. Si Prinsesa Yuling ay pinayagan na ang Holy Sun ng Xiaoxiao upang subukan na ang hagdan ng pagsubok ng thunder na hangin. Si Su Jiu naman ay sinabi na matagal niya na daw naririnig ang tungkol sa hagdan na ito. Ngunit ngayong araw may pagkakataon na daw siya para subukan ang lakas ng pagsubok na ito. Si Su Jiu ay nag-umpisa na sa unang hakbang. Si Giang naman ay sinabi na huwag daw dapat maliitin ang kapangyarihan ng hagdan. Sinabi din ni Giang na maaaring sumabog at magpira-piraso ang sinumang hindi mag-iingat na akyatin ang hagdan na ito. Tinanong naman ni Ning Tian kung paano daw nalaman ni Giang ang mga pinagsasabi nito. Agad namang sinabi ni Giang na nasubukan niya na daw ito noon. Narating daw ni Giang ang pang-7 hakbang noon, ngunit noong hahakbang na siya sa pang-8 hakbang, ang enerhiya na kanyang naramdaman ay biglang tumaas ng ilang doble. Ngunit salamat daw sa kanyang magic treasure, siya ay nakaligtas sa matinding puwersa na kanyang naramdaman. Kung wala daw ang kanyang magic treasure, siguradong patay na daw si Giang sa pagtama sa kanya ng isang malakas na kidlat noon. Si Giang ay biglang nakaramdam ng nginig sa kanyang katawan, at sinabi na ayaw niya na daw maranasan ang ganong pakiramdam. Ilang sandali pa, ang mga babaeng malalaking kokomelon ay namamangha dahil narating na daw ni Su Jiu ang pang-7 hakbang. Ang isang babae naman ay sinabi na sigurado daw na mararating ni Su Jiu ang pang-9 na hakbang. Si Su Jiu naman ay iniisip na habang umaakyat siya mas lalong lumalakas daw ang puwersa na kanyang nararamdaman. Iniisip niya din na espesyal daw talaga ang pagsubok na ito. Ang matandang kasama naman ni Prinsesa Yuling ay sinabi na mukhang makakaya ni Su Jiu na maakyat ang tuktok ng hagdan. Ngunit si Prinsesa Yuling naman ay hindi pa din sigurado na magagawa ito ni Su Jiu. Si Su Jiu ay nakaramdam ng hindi maganda sa kanyang katawan. Kaya naman siya ay humingi ng tawad sa prinsesa, at siya ay sumuko na sa pagsubok, at sinabi din na hindi niya na daw kaya pa ang magpatuloy. Si Prinsesa Yuling naman ay sinabi na ayos lang daw ang nangyari, napatunayan din daw naman ni Su Jiu na hindi siya isang mahinang cultivator. Si Ning Tian naman ay sinabi na mukhang masaya ang pagsubok na ito, kaya naman gusto niya din daw itong masubukan. Si Giang naman ay sinabi na huwag daw masyadong magyabang ang patriarka, dahil si Su Jiu daw ay isang immortal emperor, at kung may mangyaring masama daw kay Ning Tian, ay hindi daw alam ni Giang ang kanyang sasabihin sa empress. Mula sa taas ng tore, si Prinsesa Yuling ay muling tinanong ang mga cultivators kung sino pa daw ang gustong sumubok sa pagsubok. Si Ning Tian naman ay biglang pumunta sa harap at sinabi na gusto niya daw masubukan ang pagsubok. Mula sa likod naman ay sinasabi ng mga tao na napakapangit daw ni Ning Tian. Sinabi din ng mga ito na hindi man lang daw nangalahati si Ning Tian sa kagwapuhan ni Su Jiu.
Si Prinsesa Yuling naman ay tinanong si Ning Tian kung ano ang kanyang pangalan. Si Giang naman ay pinakilala si Ning Tian, at sinabi na siya ang gwapo na siyang Master Ning, at ito din daw ay kaibigan ni Giang. Ang mga tao naman ay sinabi na hindi naman daw gwapo si Ning Tian at isa daw itong pangit na tao. Sinabi din naman ng ibang mga tao na maaaring malakas din daw si Ning Tian dahil siya ay kaibigan daw ng isang Holy Sun. Si Prinsesa Yuling naman ay nakilala si Giang at sinabi na mukhang maayos naman daw ang kalagayan nito. Si Giang naman ay agad kinilig at sinabi na siya ay ayos lang. Dahil si Ning Tian ay kaibigan ni Giang, si Ning Tian ay pinayagan na ng prinsesa para subukan ang pagsubok. Si Ning Tian naman ay biglang nagseryoso at sinabi sa kanyang isipan na kailangan niyang makuha ang Divine Thunder of Dao sa pagsubok na ito. Si Ning Tian ay humakbang na sa unang hakbang at siya naman ay biglang nagulat sa kanyang naramdaman. Sinabi din ni Ning Tian na hindi daw siya makagalaw noong lumapag ang kanyang isang paa sa hagdan. Ang mga tao naman sa paligid ay nagtataka kung bakit hindi daw gumagalaw si Ning Tian. Sinabi din ng ibang tao na napakahina lang daw ng puwersa na nanggagaling sa unang hakbang, kaya naman naisip nila na mukhang sobrang hinang nilalang lang daw si Ning Tian para mahirapan sa unang hakbang pa lamang. Si Giang naman ay nagalit sa mga sinasabi ng mga tao. At sinabi na hindi ganon kahina ang kanyang kaibigan para mapahinto lang sa unang hakbang. Ang system naman ay sinabi na may kabaliktaran daw na epekto ang hagdan sa mga taong mayroong godly pesik. Si Ning Tian naman ay biglang nagulat sa sinabi ng system, at iniisip na kung ganon daw ang sitwasyon, malamang ang inaapakan niya daw ngayon ay ang pangsyam na hakbang. Ang system ay sinabi na pwede na daw matutunan ni Ning Tian ang Divine Thunder daw, ngunit kailangan daw ni Ning Tian tiisin ang puwersa na manggagaling sa pangsyam na hakbang. Ang system ay tinanong si Ning Tian kung gusto niya daw bang ituloy ang proseso ng pag-absorb. Si Ning Tian naman ay agad sinabi sa system na ituloy nito ang proseso. Ang pag-intindi ni Ning Tian ay nagsimula na, at ginamit na din ni Ning Tian ang kanyang tenfolds comprehension. Ang system naman ay sinabihan si Ning Tian na magtiis lamang. Ilang sandali pa, may kidlat na lumabas mula sa kawalan. Ang mga tao naman sa paligid ay nakikita ang nangyayari, at sinabi na nangyayari lamang daw ito kapag narating ng isang cultivator ang tuktok ng hagdan. Ang ibang tao naman ay nagtataka kung paano daw nangyayari ito habang nakaapak pa lamang daw si Ning Tian sa unang hakbang. Tinanong naman ng prinsesa ang kasamang matanda na si Nanyang kung ano ang nangyayari, ngunit si Nanyang naman ay sinabi na hindi niya din daw alam ang nangyayari dahil ito pa lang daw ang unang pagkakataon na nakita niyang nangyari ito. Ang matinding hangin na may kasamang kidlat ay pumalibot kay Ning Tian. Si Ning Tian ay iniisip na maswerte siya dahil siya ay may blessing na mula sa thunder noon, at siya ay mayroong mga spiritual na mga ugat sa kanyang katawan. Kapag wala daw ito sa kanyang sistema, malamang sumabog na daw siya ng maraming piraso. Si Ning Tian ay nilabas ang kanyang mga dragon na apoy habang siya ay sumisigaw. Ang mga tao sa paligid ay sinasabi na kahit ang isang spiritual realm ay maaaring mamatay sa nangyayari ngayon kay Ning Tian. Sinabi din ng mga tao na malamang may matinding depensa daw si Ning Tian para makasurvive. Si Ning Tian ay nagawang magulat ang mga cultivators sa lugar, kaya naman siya ay nagkaroon muli ng reward na isang thunderproof pill at miraculous healing pill. Si Ning Tian naman ay agad sinabi sa system na i-activate daw agad ang mga ito. Si Ning Tian ay paunti-unting natatanggal ang hirap sa kanyang pakiramdam dahil sa mga pill na kanyang natanggap. Ilang sandali pa si Ning Tian ay nagsimula ng humakbang. At dahil nalagpasan na ni Ning Tian ang pangsyam na hakbang, natapos niya na din maintindihan ang Divine Thunder daw. Ang comprehension level ni Ning Tian ay tumaas na din sa pagiging beginner. Ilang sandali pa si Ning Tian ay naabot na ang pangwalong hakbang. Sinabi niya din na sobrang dali niya daw narating ang pangwalong hakbang matapos niyang malagpasan ang unang hakbang kanina. Mula sa background naman ang mga tao ay nagugulat dahil narating na ni Ning Tian ang pangwalong hakbang. Ang ibang tao ay sinabi naman na mukhang hindi pa daw siya tapos. At mukhang mararating niya din daw ang pangsyam na hakbang, ngunit ang iba naman ay sinabi na imposibleng magawa ng isang pangit ang marating ang tuktok. Si Ning Tian ay nagawang magulat ang lahat sa paligid, at siya ay bigla namang nakatanggap ng 1 point sa kanyang thunder daw na hangin. Si Ning Tian ay iniisip na nakuha niya na daw ang kanyang gusto sa pagsubok na ito, kaya naman hindi na daw siya hahakbang sa pangsyam na hakbang upang maiwasan daw ang mga magiging tanong ng mga tao sa kanya. Si Ning Tian ay nagsimula ng bumaba mula sa hagdan. Ang isang lalaki naman ay sinabi na tama ang kanyang hinala na hindi kayang marating ni Ning Tian ang tuktok,
ngunit ang isang lalaki naman ay sinabi na kahit ganon ang nangyari. Nagawa pa din naman daw ni Ningtian marating ang pang-8 hakbang. Sinabi din ng lalaki na nahirapan daw si Ningtian sa unang hakbang, ngunit matapos ito ang 7 sumunod na hakbang ay naging madali na lamang daw para kay Ningtian. Si Giang naman ay sinabi na nagawang marating ni Ningtian ang pang-8 palapag, kaya naman may pagkakataon na daw si Ningtian na makadate si Prinsesa Yuling. Ang mga lalaki naman ay nagalit at sinabi na hindi daw sila pumapayag na makadate ng prinsesa ang katulad ni Ningtian na isang pangit. Si Ningtian ay tinawag na si Giang at sinabing umalis na daw sila sa lugar. Ngunit si Giang naman ay sinabi na kung wala daw bang balak si Ningtian na makadate si Prinsesa Yuling. Si Ningtian naman ay sinabi na hindi naman daw mas maganda ang prinsesa sa kanyang asawa. Kaya naman bakit daw siya makikipag-date sa prinsesa? Si Giang naman ay nagulat at muntikan ng masabi ang pangalan ng Empress at sinabi na maganda nga daw talaga ang asawa niyang Master Ning. Ang mga lalaki naman ay sinabi na sinungaling si Ningtian, sinabihan din nilang bastos si Ningtian para ipahiya ang prinsesa. Nagtataka naman ang ibang tao kung gaano nga daw ba kaganda ang kanyang asawa. Sinabi din ng ibang tao sa paligid na ang Empress lang daw ng Heavenly Demonic na sekta ang makakalagpas sa kagandahan ng 3 pinakamagandang babae. Habang paalis si Ningtian, mula sa background naman ay sinabi ng prinsesa na pumunta daw si Ningtian sa pinakamalapit na restaurant sa lugar at silang dalawa daw ay magdi-date. Si Ningtian naman ay sinabi na siya ay maraming ginagawa kaya naman hindi daw siya pwede. Ang prinsesang may malalaking kokomelon naman ay tinanong si Ningtian kung kailan magiging libre ang kanyang oras para sa kanya. Si Ningtian naman ay patuloy sa pag-alis at sinabi na hindi niya daw alam kung kailan siya magiging libre. Ang prinsesa naman ay nagtataka sa kinikilos ni Ningtian dahil sa dami ng mga hulisan at mga prinsipe na nagkakandara pa sa kanya. Ngayon lang daw siya nakatagpo ng lalaking katulad ni Ningtian. Mula sa likod naman ng prinsesa ay may portal na lumabas at may tao din na palabas mula dito. Ang Third Highness ng Supreme Divine Kingdom ay lumabas mula sa portal at tinanong ang prinsesa kung may cultivator daw bang nakarating sa pang-9 na hakbang. Ang Third Highness naman ay sinabi na naglagay siya ng soundproofing sa kanilang paligid kaya naman silang dalawa lang daw ang makakarinig ng kanilang usapan. Sinabi naman ni Yuling na wala daw nakarating sa pang-9 na hakbang, ngunit may isang tao daw ang nakarating sa pang-8 hakbang. Ang Third Highness naman ay nagulat at iniisip na sigurado daw siyang naramdaman niya ang isang napakalakas na kapangyarihan na nagmula sa hagdan. Ang Third Highness ay umalis na at sinabi na wala naman daw espesyal sa taong narating ang pang-8 hakbang. Si Yuling naman ay sinabihan si Ningtian na tulungan siya nitong mahanap ang kaibigan ng Holy Sun na si Ningtian, na agad namang sinang-ayunan ni Ningtian. Habang pabalik na ang mga tao sa kanilang mga tinutuluyan, si Giang naman ay tinanong si Ningtian kung nababaliw na daw ba ito para tanggihan ang katulad ni Prinsesa Yuling. Si Ningtian naman ay tinanong si Giang kung bakit naman daw makikipag-date ang prinsesa sa isang cultivator na nakarating lamang sa pang-8 hakbang. Tinanong naman ni Giang si Ningtian kung iniisip daw ba nitong may planong masama ang prinsesa kay Ningtian. Sinabi niya din na hindi man lang daw niya naisip ang posibilidad na ito. Si Giang ay muling namangha kay Ningtian dahil sa sobrang advance daw mag-isip ni Ningtian. Sinabi naman ni Ningtian na itigil na daw ni Giang ang pagpuri sa kanya at mag-umpisa na daw na maghanap ng kanilang matutuluyan. Si Giang naman ay sinabi na kanina pa daw siya nakahanap ng kanilang matutuluyan at sa lugar na dito niya din daw iniwan ang kanyang mga kabayo. Agad namang nagulat si Giang dahil nawawala na ang kanyang kabayo. Habang umiiyak si Giang sinabi niya naman na may loko-lokong tao daw ang nagnakaw ng kanyang mga kabayo. Si Ningtian naman ay hinila na si Giang at sinabi na kailangan na daw nilang maghanda para sa auksyon bukas. Ang gabi ay mabilis na sumapit. Mula sa kwarto naman ni Ningtian siya ay muling nag-cultivate at ilang sandali pa, si Ningtian ay natapos na. Sinabi din ni Ningtian na dahil sa Divine Thunder of Dao, naging sulit na daw ang kanyang pagpunta dito sa Shenzhou City. Sa kalagitnaan ng gabi sinabi ni Ningtian na magiging mas maganda daw ang kanyang pagpunta sa lugar kung sakaling nasa auksyon bukas ang mga ingredients na kanyang gustong makuha. Ang kinabukasan ay sumapit na at ang Tianbao auksyon ay gaganapin sa lugar na ito. Si Giang ay sinabi na maraming auksyon ang nangyayari sa Shenzhou City, ngunit ang Tianbao auksyon ay ang pinakamalaking auksyon sa lugar. Si Giang ay napansin din ang mga malalakas na cultivator sa harap ng upuan. Sinabi din ni Giang na sa second floor ng gusali ay nananatili ang mga espesyal na individual dito.
Sinabi din ni Giang na mataas ang estado ng pamumuhay ni Ning Tian, kaya naman deserve daw ni Ning Tian umupo sa unahan ng mga upuan. Si Ning Tian naman ay sinabi na wala siyang pakialam kung saan siya upo, dahil nakafocus lamang daw siya sa magagandang treasure sa auksyon. Habang nabibilib si Giang sa kung paano mag-isip si Ning Tian, kinakabahan naman si Ning Tian, at iniisip na baka atakehin siya ng mga cultivators sa lugar matapos nilang malaman ang kanyang katauhan. Ang mga lamesa ay malapit ng mapuno, napansin naman ni Ning Tian na maraming tao ang may malakas na puwersa sa lugar. Ayon sa kaalaman ni Giang, sinabi niya na may 3 emperor lugar. Ngunit sinabi din ni Giang na malamang may iba pang nakatagong Great Emperor sa lugar. Ilang sandali pa si Prinsesa Yuling ay pumasok na sa auction room. Si Giang naman ay hindi daw inakala na si Prinsesa Yuling daw ang magiging representative ng Supreme Divine Kingdom sa gaganaping Tianbao auction. Si Ning Tian naman ay iniisip na napakaliit lang daw talaga ng mundo para magkita muli sila ng prinsesa. Si Nanyan naman ay sinabi na tama ang hinala ni Prinsesa Yuling na nasa auction din si Ning Tian, kaya naman sinabi ni Nanyan na lapitan niya na daw ito, kamustahin. Ang prinsesa naman ay sinabi na huwag daw masyadong magmadali si Nanyan dahil may tamang oras daw para sa ganong bagay. Ilang sandali pa may babaeng dumating sa auksyon. Ang babaeng may malalaking kokomelon na nakapulang kasuotan ay humingi ng paumanhin dahil siya ay na-late ng kaunti sa gaganaping Tianbao Pavilion Auction. Ang mga kalalakihan naman ay na-inlove sa kagandahan ni Chen Mei at sinabi na kaya daw nila maghintay kahit gaano katagal na panahon para sa kanya. Si Giang naman ay nabaliw din at nakilala ang babae bilang pinaka-the best na auctioneer sa Tianbao Auction. Si Ning Tian naman ay napansin din na isang malakas na cultivator ang auctioneer na isang celestial realm, kaya naman hindi niya daw dapat maliitin ang auksyon na magaganap sa lugar. Dahil ang lahat ay nasa lugar na, uumpisahan na daw ni Chen Mei ang pang 328 na Tianbao Pavilion Auction. Si Chen Mei ay pinakita na ang unang item ng auksyon. Bigla namang nagulat si Ning Tian matapos makita ang item. Sinabi ni Chen Mei na isa itong intermediate earth rank martial arts skill na Divine Palm Thunder na hangin. Sinabi din ni Chen Mei na magsisimula ang presyo nito sa 1,000,000 na spirit coins, at ang mga susunod namang magtatas ng presyo ay kinakailangan na magtaas ng at least 50,000 spirit coins. Ang mga tao naman ay agad nagsabi ng kanilang mga presyo para mapasa kanila ang martial arts skill na ito. Si Ning Tian naman ay sinabi na may kaugnayan ang skill na ito sa kanyang nakuhang Thunder Dao na hangin kahapon, kaya naman gusto daw ito makuha ni Ning Tian. Naalala ni Ning Tian na may ibinigay ang Empress na storage ring sa kanya, ngunit hindi daw alam ni Ning Tian kung magkano nga daw ba ang ibinigay ng Empress na pera sa kanya. Si Ning Tian ay pumasok sa storage ring para tignan ang dala niyang pera. Ilang sandali pa si Ning Tian ay biglang nasilaw. Nagulat din si Ning Tian dahil sa iniwan ng kanyang asawa sa kanya. Nagulat si Ning Tian at sinabi na napakayaman daw pala ng kanyang asawang Empress. Sinabi din ni Ning Tian sa system na tulungan siya nitong bilangin kung gaano karami ang perang nasa loob ng storage ring. Ilang sandali pa sinabi naman ng system na nasa 1,000,000,000 daw ang pera ni Ning Tian. Bigla namang umusok ang ilong ni Ning Tian matapos na malaman ang halaga ng kanyang pera. Nagpasalamat naman si Ning Tian dahil sa iniwang pera sa kanya ng kanyang asawa. Kaya naman mag-enjoy daw siya bilang mayamang tao ngayong araw. Ang auksyon sa unang item ay nagpatuloy, napansin din ni Giang na masyado daw mahigpit ang nangyayaring auksyon ngayong pagkakataon. Ang leader ng Scar na sekta ay nag-alok ng 1.6 million sa item, kaya naman mula sa background tinanong ni Chen Mei kung may tataas pa daw ba sa presyong ito. Sinabi din ni Giang na ito ay mababang level lang daw ng skill, ngunit kapag natutunan daw ng isang individual ang Thunder daw na hangin, ang skill na ito daw ay magiging sobrang lakas. Napansin ni Giang si Ning Tian na umiiyak, kaya naman sinabi niya na mukhang nagulat daw si Ning Tian sa taas ng presyo ng mga item sa auksyon. Sinabi din ni Giang na huwag mag-alala si Ning Tian, dahil kung may gusto daw itong makuha pwede daw niyang pahiraman ng pera si Ning Tian. Si Ning Tian naman ay biglang itinaas ang presyo sa 1.65 million, kaya naman si Giang ay biglang nagulat. Ang leader naman ng Scar na sekta ay biglang nainis at itinaas ang presyo sa 1.80 million. Si Ning Tian naman ay relax lang at itinaas ang presyo sa 1.85 million. Ang dalawa ay nagpatuloy hanggang umabot na sila sa presyo na 2.5 na milyong spirit coins. Ang leader naman ng Scar na sekta ay sumuko na at sinabi na kay Ning Tian na daw ang skill na ito dahil hanggang 2 milyon lang daw ang kanyang dalang pera.
Si Tianmei ay sinabi na kung wala na daw ang magtataas ng presyo, si Ning Tian na daw ang mananalo sa item. Dahil wala nang nagtaas ng presyo, tapos na din daw ang first half ng auksyon. Ang second half daw ng auksyon ay muling magsisimula daw sa loob ng kalahating oras. Si Giang naman ay nagugulat pa din at sinabi na napakayaman daw pala ni Ning Tian. Si Ning Tian naman ay sinabi na maganda daw pala ang Tianbao auksyon na ito. Sinabi naman ni Giang na patikim pa lang daw ang first half kanina dahil ang mga magagandang item ay nasa katapusan daw ng auksyon. Si Ning Tian naman ay sinabi din naman na mas maganda daw kung nasa lugar na ito ang kanyang hinahanap na mga ingredients. Ang prinsesa naman ay biglang palapit kay Ning Tian na ipinagtaka naman ni Ning Tian. Ang prinsesang may malalaking kokomelon naman ay tinanong si Ning Tian kung pwede daw ba silang mag-dinner mamayang gabi nang silang dalawa lang. Ang mga kalalakihan naman sa loob ng auksyon ay biglang nagulat sa sinabi ng prinsesa kay Ning Tian. Ngunit si Ning Tian naman ay sinabi na siya ay busy, kaya naman wala daw siyang oras para sa prinsesa. Ang prinsesa naman ay nagulat dahil muli siyang tinanggihan ni Ning Tian. Ang prinsesa naman ay tinanong si Ning Tian kung kailan daw siya magiging libre para sa kanya. Ang prinsesa ay iniisip na maganda ang ipinakita niya sa pagsubok kahapon, kaya naman kailangan niya daw mapasa kanya si Ning Tian. Dahil matutulungan daw siya nito marating ang kanyang inaasam. Si Ning Tian naman ay sinabi na kapag hindi daw libre ang prinsesa doon lamang daw magiging libre ang oras ni Ning Tian. Ang prinsesa naman ay naiinis na sa mga sinasabi ni Ning Tian. Ang mga tao naman sa paligid ay nagtataka kung sino daw ba ang pangit na si Ning Tian para tanggihan ang prinsesa. Ang isang lalaki naman ay nakilala si Ning Tian at sinabi na siya ang taong nakarating sa pang-8 hakbang kahapon. Dahil nagulat ni Ning Tian ang mga tao sa paligid, siya ay muling nakatanggap ng reward na duplicate momentum card. Sinabi naman ng system na may kakayahan si Ning Tian na makopya ang aura ng unang tao na makaramdam sa kanyang presensya. Si Ning Tian naman ay nagtataka kung saan niya nga daw ba gagamitin ang kakayahan na ito. Si Ning Tian naman ay nagkainteresado dito at iniisip na kung magagamit niya ito ng tama ay malamang magkakaroon ito ng hindi inaasahan na epekto para sa kanya. Habang naiinis ang prinsesa, nakikita niya naman si Ning Tian na nakangiti. Ang prinsesa ay sinabi na palabiro daw si Ning Tian, umalis na din ang prinsesa, at sinabi na hindi niya daw ulit kukulitin si Ning Tian. Habang paalis, iniisip naman ng prinsesa na hindi siya susuko kay Ning Tian, may tiwala din daw siya sa kanyang sarili na kaya niyang mapasa kanya si Ning Tian. Si Giang naman ay nasasayangan sa pagkakataon at sinabi na minsan lang daw dumating ito sa buhay ni Ning Tian. Si Ning Tian naman ay sinabi na hindi niya daw sasayangin ang kanyang oras sa prinsesa. Ang isang hindi kilalang lalaki naman ay lumapit kay Ning Tian at sinabi na iniimbita daw silang dalawa ng master nito. Ang dalawa naman ay nagkatitigan. Ilang sandali pa ang dalawa ay sumama na sa lalaki. Mula sa gilid may humila ng tenga ni Giang at sinabi na kung alam daw ba ng master na tumakas siya sa kanila. Si Tianmei ay sinabi na nagiging mas makulit na daw si Giang ngayon. Si Giang naman ay sinabi na umalis daw siya sa kanila para mas mapalakas pa daw ang kanyang cultivation, kaya naman siguradong maiintindihan daw ito ng kanyang master. Si Tianmei naman ay sinabi na nandito lang daw si Giang sa lugar para magsaya na naman daw. Si Tianmei ay sinabi na mukhang nagsama pa daw si Giang sa kanyang kalokohan. Agad namang sinabi ni Giang na ito ay si Ning Shai na nakilala niya habang papunta siya dito sa lugar. Si Tianmei naman ay sinabi na dito na lang daw sila manatili sa kwartong ito. Sinabi niya din na ito daw ang pinakamagandang kwarto sa buong auksyon. Habang paalis, sinabi naman ni Tianmei na maghinay-hinay lang daw sila sa paggamit ng kwartong ito. Ilang sandali pa, sinabi ni Tianmei sa background na mayroon silang mga hindi inaasahan na mga bisita. Sila Ning Tian naman ay nagulat sa kanilang naramdaman. Ang mga tao naman ay sinabi na ang nararamdaman nila ay aura ng Great Emperor. Si Tianmei naman ay sinabi na huwag daw mag-alala ang mga tao sa loob ng kwarto dahil nandito daw ang mga Great Emperor para rin daw sa auksyon. Malaya pa din naman daw silang mag-auksyon hanggang may sapat silang pera para manalo sa mga item. Mula sa background, sinabi naman ni Giang na wala na daw silang magagawa dahil maraming Great Emperor na daw ang kanilang magiging kakompetensya sa mga susunod na item. Tinanong niya din si Ning Tian kung ano na daw ang kanilang gagawin sa sitwasyon na ito. Si Ning Tian naman ay sinabi kay Giang na may Great Emperor din naman daw sa loob ng kanilang kwarto, na ipinagtaka naman ni Giang. Si Ning Tian ay iniisip na sabay-sabay dumating ang mga Great Emperor, kaya naman sigurado daw na isang magandang item ang susunod na ilalabas.
Iniisip din ni Ning Tian na gamitin ang kakayahan na natanggap niya kanina para makaiwas sa mga balakid na kanyang makakaharap. Nakatulong din daw ang private room para maitago ang kanyang pagkatao. Si Tianmei ay pinakilala na ang susunod na item, at sinabi na ito daw ay ang Ace Phoenix Grass, na tuluyang nagiging tama ang pagtubo sa loob ng 900 taon. Sinabi din ni Tianmei na mag-uumpisa ang presyo ng item sa 20 milyon, at ang mga magtataas ng presyo ay kailangan daw ng at least kalahating milyon para magtaas ng presyo. Mula sa kawalan may isang emperor ang nagsabi ng 30 milyon para sa Ace Phoenix Grass. Nagulat naman si Giang dito, habang sa background naman ay sinabi ni Tianmei kung sino daw ang may balak na kumontra sa presyo ng emperor. Si Ning Tian naman ay sinabi na gusto niya daw makuha ang item na ito, kaya naman itinaas niya ang presyo sa 100 milyon, na mas lalong ikinagulat naman ni Giang. Si Tianmei naman ay nagulat din sa ginawa ni Ning Tian, habang ang mga tao naman sa paligid ay nagugulat dahil sa biglang taas ng presyo na sinabi ni Ning Tian. Si Ning Tian ay iniisip na pwede niya lang daw magamit ang kanyang card na pagkopya ng aura sa unang tao na makakaramdam ng kanyang presensya. Sinadya niya din daw ang magpapansin para makuha ang atensyon ng emperor para makopya niya ang aura nito. Dahil nagawang magulat ni Ning Tian ang mga tao sa lugar. Siya ay nakatanggap ng telepathic communication card. Agad namang natuwa si Ning Tian sa kanyang natanggap na reward. Si Shujyu naman ay kasama ang kanyang master, at sinabi na nakatago daw ang mga identity ng mga taong nasa second floor, kaya naman hindi daw nila alam kung sino ang nasa kabilang kwarto. Ang emperor naman ay gusto daw malaman kung sino ang pumigil sa kanya para makuha ang item. Ang Great Emperor ay gumamit ng kapangyarihan, at ang aura ay pumunta patungo kanila Ning Tian. Nataranta naman si Giang sa aura, ngunit si Ning Tian naman ay relax lang at ginamit ang card para makopya ang aura ng Great Emperor. Ilang sandali pa si Ning Tian ay nagawa ng makopya ang aura ng isang Great Emperor. Magagamit din daw ni Ning Tian ang aura na ito sa loob ng 1 oras. Si Ning Tian naman ay masaya dahil sa kanyang nagawa. Sila Shujyu naman ay nagulat sa kanilang naramdaman. Iniisip ng Great Emperor na balak niya daw sanang idagdag ang item sa kanyang mga koleksyon, ngunit kapag nakaaway daw nila ang katulad niyang Great Emperor, hindi daw ito magiging maganda para sa kanila. Ang matandang Great Emperor ay sumuko na, at sinabi na kay Ning Tian na daw ang item na ito. Si Ning Tian naman ay masaya dahil mapapa sa kanya na daw ang item. Mula sa background naman ay may nagtaas ng presyo ng 500 milyon, kaya naman sila Ning Tian ay biglang natahimik. Agad namang nakilala ni Ning Tian ang boses ng nagtaas ng presyo, kaya naman sinabi niya sa system na gamitin ang kanyang telepathic communication card. Dahil sa ginawa ng Reyna, si Ning Tian naman ay sinabi sa Reyna ng kanluran na sa susunod daw ay isusumon niya na daw ito kapag naliligo na daw ito habang walang suot na damit sa katawan. Ang Reyna naman ay agad ding nakilala si Ning Tian habang kinakausap siya nito gamit ang telepathic communication. Ang Reyna naman ay sinabi na hihintayin niya na gawin ni Ning Tian na i-teleport siya habang siya ay naliligo. Sinabi din ng Reyna na sabihan daw siya ni Ning Tian bago niya ito gawin. Si Yao Qi naman ay nagtaka dahil biglang kinausap ng Reyna si Ning Tian sa kanyang isipan. Mula sa background ang Reyna naman ay sinabi na isusuot niya daw ang pinakamagandang panty at bra niya kapag handa na daw si Ning Tian i-teleport siya papunta sa kanya. Si Ning Tian naman ay nagulat sa sinabi ng Reyna, at iniisip na malantod daw talaga ang Reyna. Si Ning Tian ay naiinis na at sinabi na maghintay lamang daw ang Reyna dahil tuturuan niya daw ito ng leksyon. Ang Reyna naman ay sinabing nagbibiro lamang siya. Dahil natatakot daw siya sa Empress dahil baka bigla daw itong pumunta sa kanilang lugar habang may dalang malaking espada, kaya naman ibibigay na lang daw ng Reyna ang item. Si Giang naman ay nagtaka at tinanong kung anong nangyayari kay Ning Tian. Agad namang sinabi ni Ning Tian na ayos lang daw siya at mapapasa kanya na din daw ang item. Bigla namang naiyak si Ning Tian at humingi ng tawad sa kanyang asawa dahil nagsayang daw siya ng sobrang daming pera. Si Giang ay hindi daw makapaniwala na sobrang yaman ni Ning Tian. Iniisip naman ni Ning Tian na kapag nagpatuloy daw na magkaroon siya ng kakompetensya sa susunod na item, sigurado daw nakukulangin daw ang kanyang pera para makuha ang Thunder Heart Fruit. Si Giang ay napansin na biglang lumamig sa kanilang paligid, kaya naman tinanong niya si Ning Tian kung nararamdaman niya din daw ba ito, na agad namang sinang-ayunan ni Ning Tian. Si Ning Tian ay biglang nagulat sa kanyang nakita, dahil ang susunod na item ay isang kabaong. Ang kabaong ay nasa stage na at ito ay naglalabas ng nakakatakot na aura.
Si Tianmi ay sinabi na ang kabaong daw na ito ay nahukay mula sa lalim na 1,000 metro sa may kagubatan ng Tianbao Hulilan. Sinabi din ni Tianmi na hindi pa daw nila ito nabibigyan ng level, ngunit ang hinala daw nila ay isa itong relic na magagamit upang makarating sa God Realm. Ang presyo ay mag-uumpisa daw sa 100 milyon, kaya naman mag-umpisa na daw ang mga tao sa loob ng kwarto para magtaas ng presyo. Ang isang Great Emperor naman ay agad nagpresyo ng 200 milyon sa item. Si Giang ay sinabi na ang lahat ng cultivators ay pangarap na marating ang God Realm, kaya naman ang item daw na ito ay hindi palalampasin ng mga nasa second floor na individual. Si Ningtian naman ay iniisip na mukhang hindi daw makita ng Tianbao Huliland ang kahalagahan ng item na ito, kaya naman pinili na lang nila na ibenta ito sa auksyon at kumita ng malaking pera mula rito. Si Ningtian ay iniisip na kung sakaling makuha niya daw ang item na ito, maaaring makatulong daw ito sa Empress para mas lalo pa itong lumakas. Si Ningtian ay biglang nagpresyo ng 300 milyon sa item. Si Tianmi ay iniisip na mukhang si Ningtian na naman daw ang nagtaas ng presyo. Ang Reyna naman ay iniisip na mukhang hindi natatakot si Ningtian mamatay at magkaroon ng kaaway. Si Giang naman ay pinagalitan si Ningtian at sinabi na inagaw na daw ni Ningtian ang huling naunang item kanina, kaya naman bakit pa daw nito kailangan makipag-agawan ulit. Tinanong niya din si Ningtian kung hindi daw ba ito natatakot magkaroon ng kaaway na isang Great Emperor. Si Ningtian naman ay sinabi na hindi naman daw siya kilala ng Great Emperor na ito. Kaya naman wala daw dahilan para matakot siya. Ang Reyna ay sinabi na naiintindihan niya daw si Ningtian kung bakit gusto niyang makuha ang item. Ngunit sinabi naman ng Reyna na hindi daw madali ang basta makarating sa God Realm. Kailangan din daw ng Reyna ang item na ito, ngunit wala daw siyang balak na marating ang pagiging God Realm gamit ang item na ito. Sinabihan niya din si Ningtian na huwag na daw makialam si Ningtian sa item na ito at hayaan na lang daw ang Reyna na makuha ang item na ito. Si Ningtian naman ay iniisip na marami na daw na itulong ang Reyna sa kanya. Kaya naman mukhang mapagkakatiwalaan niya naman daw ito na walang gagawing masama. Si Ningtian ay sinabi na makikinig daw siya ngayong pagkakataon kay Ningtian. Ang Reyna naman ay masaya dahil masunurin daw si Ningtian. Kaya naman sa susunod na pagpunta ni Ningtian sa kanyang lugar papatikimin niya daw ito ng masarap na cocomelon. Si Yaochi naman ay tinanong kung kailangan daw ba talaga nila ang kabaong na ito. Ang Reyna naman ay sinabi na kahit gaano kalaking pera ang mawala sa kanila, kailangan daw nilang makuha ang item na ito. Sinabi din ng Reyna na sana ito na daw ang maging sagot sa problema ng kanilang lugar na Yaochi. Ang eksena ay nalipat na sa ibang lugar at ang dalawa ay nasa kanilang tinutuluyan na din. Ngayong araw ng auksyon ay nagawa ni Ningtian na makuha ang dalawang item. Si Ningtian ay sinabi na nakuha niya daw ang kanyang mga kailangan, kaya naman ang Thunder of Fruit na lang daw ang kailangan niyang mahanap. Si Ningtian ay iniisip kung saan niya nga daw ba kaya mahahanap ang Thunder Heart Fruit. Si Ningtian ay nagpasya na kahit anong mangyari kailangan niyang mahanap ito kahit gaano pa katagal. Sa ngayon magsasanay na lang daw muna siya ng palm fist ng Thunder na hangin. Si Ningtian ay nag-umpisa ng intindihin ang skill na kanyang nakuha sa auksyon. Ilang sandali pa, nagawa na ni Ningtian matutunan ang skill. Sa labas naman ng pintuan ni Ningtian ay may biglang kumatok. Agad din namang tinanong ni Ningtian kung sino ang taong nasa labas. Pumasok na ang dalawang babae na may malalaking kokomelon, at mula naman sa background tinanong ni Ningtian kung ano ang ginagawa ng mga ito sa kanyang kwarto. Ang Reyna naman ay agad sinabi na tanggalin daw ni Ningtian ang kanyang maskara bago sila mag-usap dahil sobrang pangit daw nito. Si Yaochi naman ay sinabi din na sobrang pangit daw talaga nito. Si Ningtian naman ay biglang nailang dahil sa mga sinabi ng mga babae. Kaya naman agad na ding tinanggal ito ni Ningtian. Ang dalawang babae naman ay agad nagwapuhan kay Ningtian matapos nilang makita ulit ang orihinal na pagmumukha nito. Muling tinanong naman ni Ningtian ang Reyna kung ano ang kanilang ginagawa sa kanyang lugar. Ang Reyna naman ay biglang lumapit kay Ningtian at sinabi na habang nasa malayo si Luwuking susulitin niya daw ang kanyang pagkakataon kay Ningtian. Ang Reyna ay umupo sa hotdog ni Ningtian at sinabi na napakalaki daw pala ng hotdog ni Ningtian. Dahil sa mga ginagawa ng Reyna, si Yaochi naman ay nagugulat at nataranta. Ang dalawa ay malapit ng maghalikan. Ngunit ang Reyna naman ay biglang sinabi na nagbibiro lang siya. Hindi niya din daw akalain na sobrang dali niya lang daw palang maakit si Ningtian gamit ang kanyang kagandahan at kanyang malalaking kokomelon. Si Ningtian naman ay nainis at sinabi na kapag mas lumakas na siya kesa sa Reyna papaluin niya daw ito sa puwet.
Ang Reyna naman ay sinabi na kung gusto daw gawin ito ni Ningtian, bakit hindi niya ito subukang gawin. Si Ningtian naman ay ngumiti at sinabi na mananagot daw ang Reyna sa pang-trip nito sa kanya. Si Ningtian ay mabilis na lumapit sa Reyna. Si Ningtian ay handa na paluin ang puwet ng Reyna, at sinabi na ang Reyna daw ang nag-umpisa sa kalokohan niyang ito. Hindi rin daw duwag si Ningtian para umatras sa hamon ng Reyna sa kanya. Kaya naman maghanda na daw ang Reyna sa kanyang malapad na kamay at mga fingers. Si Ningtian ay tuluyan ng pinalo ang puwet ng Reyna, kaya naman hindi makapaniwala ang Reyna na ginawa talaga ito ni Ningtian. Si Ningtian ay nagulat ang dalawang babae, kaya naman siya ay nagkaroon ng 300 points na cultivation matapos paluin ng maraming beses ang Reyna. Si Ningtian naman ay tinanong ang Reyna kung kamusta daw ang kanyang ginawang pagpalo sa kanya. Sa isipan naman ni Ningtian siya ay masaya dahil nakakaginhawa daw ito gawin sa Reyna. Ang Reyna naman ay nagustuhan ang ginawa ni Ningtian, kaya naman muling pumatong ang Reyna sa pututoy ni Ningtian. Sinabi din ng Reyna na responsibilidad daw ni Ningtian na panagutan ang Reyna ngayong gabi. Si Ningtian naman ay tinanong kung papaluin niya din daw ba si Ningtian para makabawi ang Reyna. Si Ningtian ay sumusuko na sa mga kamay ng Reyna. Ngunit si Yaoqi naman ay nakialam at sinabi na hindi daw ito ang ipinunta nila ng Reyna sa lugar ni Ningtian. Ang Reyna ay naging normal na ulit at sinabi na nabitin daw siya sa kanyang gustong gawin kay Ningtian. Si Ningtian naman ay masayang tinanong kung ano nga daw ba ang ipinunta nilang dalawa sa kanyang lugar. Ang dalawa naman ay sinabi na pumunta sila kay Ningtian dahil kailangan daw nila ng ugat ng Ice Grass Phoenix. Si Ningtian naman ay iniisip na dahon lang daw ang kanyang kailangan sa item, kaya naman pwede niya naman daw ibigay ang mga ugat sa Reyna. Si Ningtian ay nilabas na ang item, at ito ay agad namang hinati ni Ningtian. At ibinigay ang ugat na parte, sila Yaoqi naman ay agad nagpasalamat kay Ningtian. Si Ningtian naman ay sinabi na dahil sa Reyna na pagastos daw si Ningtian ng ilang daang milyon. Kaya naman tinanong niya ang Reyna kung paano daw ito makakabawi sa kanya. Ang Reyna ay wala daw dalang pera, ngunit kung gusto daw ni Ningtian pwede niya daw tikman ang mga malalaking cocomelon sa kanyang harapan. Si Ningtian naman ay nag-blush at walang masabi sa mga sinabi ng Reyna. Ang Reyna ay inihipan si Ningtian. At sinabi na kung pwede na daw bang bayad yun kay Ningtian. Si Ningtian naman ay medyo nagalit at tinanong kung anong klaseng bayad naman daw ang ginawa ng Reyna. Ang Reyna naman ay muling sinabi na wala daw siyang dalang pera. At ayaw din naman daw ni Ningtian tikman ang dalawang may malalaking cocomelon sa harap niya, kaya naman yun lang daw ang kanyang magagawa. Mula sa background sinabi ni Ningtian na hayaan na lang daw ng Reyna ang kanyang utang, dahil may itatanong na lamang daw si Ningtian. Si Ningtian ay tinanong ang Reyna kung may alam daw ba ito sa Thunder Heart Fruit. Ang Reyna naman ay sinabi na meron siyang alam tungkol dito. Kaya naman mula sa background agad namang tinanong ni Ningtian kung saan ito matatagpuan. Sinabi ng Reyna na matatagpuan daw ito sa pinagbabawal na lugar sa Supreme Divine Kingdom na kahit siya ay hindi makakapunta dito. Si Ningtian naman ay tinanong kung ganun daw ba talaga kahirap ang makapunta sa lugar na ito. Si Ningtian ay naisip ang prinsesa at sinabi naman na may kakilala daw siyang tao para makapunta siya sa lugar na ito. Ang dalawang babae ay umalis na, kaya naman nagpaalam na si Ningtian at nagpasalamat sa Reyna. Habang paalis ang dalawa sinabi naman ng Reyna na mananatili pa sila sa lugar ng mga ilang araw pa. Kaya naman kung may kailangan daw si Ningtian huwag daw itong mahiya na lumapit sa kanila. Ang dalawa ay tuluyan ng nakalabas sa kwarto, kaya naman muli nang ibinalik ni Ningtian ang kanyang maskara. Iniisip naman ni Ningtian kung paano niya nga daw ba makukumbinsi ang prinsesa para dalhin siya nito sa pinagbabawal na royal area. Iniisip niyang landiin ang prinsesa, ngunit mahihirapan daw siya kung ganito ang kanyang magiging itsura. Mula sa labas ang prinsesa naman ay tinanong si Ningtian kung nasa loob daw ba ito. Nagulat naman si Ningtian at iniisip na kung ang prinsesa nga daw ba talaga ang tumatawag sa kanya mula sa labas. Binuksan na ni Ningtian ang pintuan. Ang prinsesa naman na may malalaking kokomelon ay sinabi na may gusto daw siyang sabihin kay Ningtian, kaya naman makinig daw sana ito sa kanya. Si Ningtian naman ay tinawag sa loob ang prinsesa at mag-usap daw silang dalawa. Ang prinsesa naman ay biglang nagulat. Iniisip ng prinsesa na baka pagsarahan lang siya ng pintuan ni Ningtian, ngunit hindi niya daw akalain na tatawagin siya nito sa loob para mag-usap. Sa kalooban ng prinsesa iniisip niya na baka nagawa ito ni Ningtian dahil sa kanyang sensiridad at mga effort. Ang dalawa ay nasa loob na at sinabi ni Ningtian na mag-umpisa na daw ang prinsesa sa mga sasabihin nito.
Ang prinsesa naman ay sinabi na gusto niya daw sanang imbitahin si Ningtian sa Forbidden Royal Area sa may Mirror Moon Pavilion para mag-usap. Si Ningtian naman ay nagulat sa sinabi ng prinsesa. Si Ningtian naman ay sinabi na paulit-ulit siyang kinukulit ng prinsesa, kaya naman mahalaga daw siguro ang ipapakita ng prinsesa sa kanya. Kaya naman ngayong pagkakataon, ay sasama na daw si Ningtian sa prinsesa. Ang prinsesa naman ng mga Cocomelon ay sinabi na mabuti naman daw at sasama na siya sa kanya. Mula sa isipan ng prinsesa, habang tumatagal daw na tinitignan niya si Ningtian, mas nakikita niya daw na attractive para sa kanya si Ningtian. Ang prinsesa ay tinanong kung gusto daw ba ni Ningtian na pumunta na sila ngayong gabi sa lugar, na agad namang sinang-ayunan ni Ningtian. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar. Ang babaeng nagnakaw ng mga kabayo naman ay sinabi na napaka-cute daw ng kabayong ito. Ang babae ay nahihirapan daw kontrolin ang kabayong ito, kaya naman siya ay naghanda na para umatake, at ilang sandali pa ang dugo ay nagkalat na sa paligid.